nandito sila sa hangin na kaya sa second describe siya na the prince of the power of air. Kaya pag inakasan sila na nasa dyan, nasa hangin. Nasa atmosphere natin na ikot-ikot. One place at a time kasi hindi naman siya omnipresent. Kasama niya yung one-third ng mga demons. Wala sila sa hell. Except lang yung content, mag-institute na guilty na nag-manipulate ng genetics ng mga tao. Kaya yung mga giants, si Genesis. So, makilangin lang sila ng sila lang nakakulong sa nila. Plus yung mga unbelievers na nakatay. Pero halos lahat ng mga demons nandito kasama natin. At nakukuha mo rin na discussion. Yan. So, ang idolatry, di lang yan something ng evil spirits. Sabi ko sa News chapter 1. Check ko na rin. Innate din sa tao yung idolatry. Sabihin, kahit wala partida, kahit wala mga evil spirit na mag-influensya, talaga ang tao, pero talaga siyang sariling idol ang sarili niya. Check mo natin yung 1:14, James 1:14. Hello. Hello. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and interest. So, but when lust hath conceived, agad ka sa temptation, it brings forth sin. So, and sin, when it is finished, brings forth death. Una, temptation. Na built-in sa puso ng tao, kung lust sa sarili niya, bakit wala kang evil spirits? Kaya yung explanation po na sa Millennium Kingdom, si Satan nakakulong sa bottomless pit. Pero bakit yung mga tao nagre-rebel pa rin? Kasi sa totoo niyan, hindi kailangan ng spirit na mag-influence ng tao para mag-rebel. Ang tao, meron talaga siyang nature, desire. Sarili niyang desire. Kaya sabi niya, he is drawn away of his own lust. Ano ba yung lust? Desire. Human desire. Sabi nila, ang kabaligtaran ng love ay hate. Actually, mali. Ang kabaligtaran ng love ay hate. Ang love is, kung pinakonsider mo yung desire ni God para sa iyo, at kinokopya mo yung desire niya, magsasabi ka sa desire. Ang last kabaligtaran ay magsabit sa desire ni God para sa iyo, gusto mong sarili mong desire. Gagawa ka na may sarili kang paggustuhan, sarili kang choice, gagawin mo yung masama. So, yan, nakita ko sa James 1:14. Ang unbelievers, tayo lahat unbelievers tayo. Kasi wala namang pinanganak na believer, walang pinanganak na Christian. Ang tao, meron talaga siyang meron siyang desire to gumawa ng ulit. Check mo natin yung Isaiah 64:6, isa sa mga common verses. Isaiah 64. Sabi dyan, but we are all as an unpaid thing. Lahat daw tayo ay maduming bagay. Yan. Pero yung second, pag in-outline kasi natin ito, ang context ito is Israel. Ano ba ang context ng Isaiah? Yung Isaiah, isa sa mga major prophets.
sa Old Testament. Sobrang lawak ng scope niya. Hindi niya nabigkas lahat ng sins ng Israel. Pero ang context din nito, ang book na to is, kung good words, may good words na gawa ang Israel. Kung may evil, meron. Ang problema na sasama yung dalawa. Hindi siya malayo sa topic natin kasi isa rin sa sin ng Israel is idolatry. Isa sa mga trivia na isa sa mga sins ng Israel, hindi masyadong common na pag-uusapan bakit sila tinago sa Babylon. Hindi sila nagbigay ng tithes. For 70 times hindi sila nagbigay ng first fruit offering. Yeah, 70 years din kayo sa Babylon. Anyways, pero yung common is idolatry. So meron silang idolatry, meron silang evil works, meron silang injustice. Kasi yung mga priest nila at yung mga Pharisees, ay di ba Pharisees ang type na tanong kay Israel? Mga leaders nila, elders, bias, tumatanggap na lagay. Tumatanggap pa tayo ng lagay. So, sa mga nagkita ba natin yung ating bawal? Sa paraan ng ayun na daw. It's a testimony din sa atin. Yeah. So, isa na madaming kasalanan ng Israel. Pero meron din silang mga good works. Kaya ang problema nila, nagyayabang sila. Sabi nila, sa Ezekiel 18, sabi nila, dapat pa kami pagsahan ng Panginoon. Baka yung mga nituro lang namin, nagkasala kami, hindi daw. Madami kami nagagawang mabuti. Madami kami kaari kami sa templo. Sabi naman ng Panginoon, ako ay makatarong ng Diyos. Hindi ko kayo babagsahan kung hindi kayo kasabi. Yung mga ninunod nun nagkasala, parang lang sila dito. Akala nyo yung mga mabubuting gawa ninyo, sasapat na yan, yung mga pag-aalay ninyo sa templo. Akala nyo sasapat na yan, makatubos sa mga ginagawa ng kasalanan at tuloy-tuloy. Hindi. Sa totoo niyan kasi nag-aalay sila sa templo. Gumagawa sila ng good works, nasunod nila yung mga batas ni Moses. Pero ang totoo, wala silang faith doon sa pang-isipyo. Wala. Kaya, yung sinasabi sa from Old Testament to New Testament, according sa Hebrews, hindi nakakatangkal ng kasalanan, pag-aalay ng lugog ng hayop. So, madaling salita, kung mag-aalay ka lang yan sa Old Testament time, so tayo ni Isaiah, na wala ka naman talagang tunay na pananampalataya doon sa hayop na yun na pinatay mo at sacrifice para sa Jesus. Wala kang tunay na faith sa mga isipin, wala kang kwenta yun. Nag-aalay ka lang, pero walang silbi yun sa Panginoon. Yung mga good words, ano ba ang purpose ng good words? Romans 3:20. Nagsabi lang si Pablo ay isang lawyer, expert ng Old Testament laws. Kaya alam niya kung anong purpose ng Old Testament laws. Sabi niya sa Romans 3:20, ang purpose niya ay para malaman na kung mundo kasama ng Israel na walang nakaka-perfect na law. So, wala silbi kung susundin yung more good works for salvation. Dapat faith in Christ lang. Pananampalataya kay Kristo. Ngayon, ang tanong, balik ko tayo sa ating scripture. Yan. So, saan ang gagaling yung, saan nagsisimula yung idolatry ko? Kanino unang ginagawa? Ang sagot po niyan sa ating lahat. Guilty tayo ng idolatry since birth. Bakit? Sabi natin kanina, isa lang ang domain ng Diyos. Totoo. And then sabi natin din. So anything na sinamba mo, na hindi domain na Diyos yung sinamba mo, idolatry. Ngayon, consider ba natin na idolatry yung ginawa ni Adam and Eve? Kanina sila nagtiwala. Sinabihan sila ni God, no? Genesis 3. Tapos pa natin Genesis 3. Yeah. Huwag niyong kakainin yung pinagbabawal kong prutas. Kung kakainin niyo, immediately, mamamatay kayo. Yeah. Hindi ba rin kayo sa akin? Kaya rin. So, anong sabi sa Genesis 3?
Nung pinakita ni Mananas, ng serpent, no? Kay Eve, yung prutas. Tapos, tinempt niya si Eve. Sabi niya, totoo ba? Na sinabi ng Diyos na pag kinain mo to, kung sumuway ka, gawa ng kasalanan sa hindi mamamatay ka, hindi siya. Baka hindi. No? Nag-analyze din si Eve. Anong nakita niya? Verse 6. Si Eve mismo, nagkaroon siya ng sarili. So, pray nga. Sarili niyang prinsipyo. No? Sabi niya, and when the woman saw that the tree was good for food, good for food, ano yan, that's the flesh. It was pleasant to the eyes. That's of the eyes, it all that is. And a tree to be desired to make one wise, just like God. No? Pride of life. She took of the fruit thereof and did eat. Yan ang nangyari. So may sariling basihan si Eve. Sabi natin kasama si Adam. Kumain din si Adam eh. Parehas sila nang iniisip. No? Nung bago nila kinain yung prutas niya. Kanino sila nagtiwala? Sa sinabi ni God o doon sa doktrina nila? Doon sa doktrina nila. Pwede ako maging wise. Good for food ito. Di ko na kailangan sila. Di ko na kailangan ito. So straight na ako. Diba? Eh, sa tuloy, ay, di ko na kailangan sa mga pakailan. Yan si kada maganda. Ito na. Sarili yung doktrina ni Adam. Madaling salita. Kung i-define ko natin ang idolatry. Tiwala sa sarili versus tiwala sa Diyos. Tingnan yan. Sa panahon ni Adam and Eve, walang ibang false church, walang ibang, wala pang ang idolatry. Yung literal na may idols na sinasamba, or other beings na sinasamba, katulad ng tao ng prophet, start yung idolatry. Pero in a sense, dahil hindi mo sinamba ang tunay na Diyos at sinamba mo yung sarili mo opinion, ang ginawa mong idol is yung sarili. Yan. Kaya po sa libro ng Isaiah, di ko na natin masyadong i-hypocrite yun. Isaiah 40 something. Nakalagay doon, yung mga sumasamba ng idol, sino ba ang Diyos talaga? Sabi ni Isaiah, yung Israelita na tangin, nakakita siyang tuto ng tangin, diniligan na araw-araw. Dala ng kanyang pawis at pagod araw-araw dahil sa gitna ng init at didilig inalagaan yung puno, pero lumaki yung puno. Nung lumaki yung puno, lumaki na yung troso. Tinagat niya, kaya niya tagalin. Nung tinagat niya, inokit ng Diyos Diyosan. Sino ngayon ang tunay na Diyos? Sabi ni Isaiah. Tunay na Diyos, hindi yung statwa. Ang tunay na Diyos Diyosan, hindi yung statwa. Yung gumawa ng statwa. Kaya ang idol na innate sa atin. No? Sa madaling salita, ang pinanganak ang tao, ang kanyang tiwala ay nasa kanyang sarili. Wala kang nice. Wala kang freedom. Kaya nga ang tanong sa Isaiah 64:6, sabi doon, all our righteousnesses are then faith in us. Pag in-outline mo yun, all our righteousnesses, lahat ng ating, sabihin na lahat, marami. No? Kasi kung isa lang, isa na, the righteousness. Righteousnesses pa ngayon, all our righteousnesses. All in which maraming mabuting nagawa. So, ang point dyan, sa introduction pa lang ito, ang taong pinanganak sa mundo, makasalanan, na ito yung Romans 3, gusto niya gumawa ng kasalanan. Pero kung ang tanong is, nakakagawa rin ba siya ng mabuti, morally good? Oo. Nakakagawa rin siya. Kasi yung sabi, all our righteousness. Nakakagawa siya ng mabuti. Pero ito yung tanong, mas mahalagang tanong. Yung pamutihin ba niyang nagawa, i-account ba ni God para sa kaligtasan? Hindi. So, dalawang prinsipyo doon lang sa phrase na all our righteousnesses are like fig berries. Check natin yung Acts 10, no? Para ma-reinforce natin. Talaga ba yung pinanganak na tao sa mundo, may kakayanin gumawa ng mabuti, kasabay din ng paggawa ng masama? Acts
10, tayo kay Cornelius. Acts 10 verse 2, kumpara natin sa verse 44. Acts 10, 2 and 44. Si Cornelius ay isang sundalo ng Italian band ng Rome, Roman Empire. Hindi siya Kristiyano. Pero ang description sa kanya sa verse 1 and 2, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band, called the Italian band, a devout man, devoto ng Diyos ng Israel, pero wala siyang faith. One that feared God with all his house. With all his house, ibig sabihin, ini-influensya niya yung buong sambayan niya, pamilya niya. Huwag gumawa ng kasalanan, huwag gumawa ng evil. Which gave much alms to the people and prayed to God always. Giving alms to the poor, good ba yan? Good. Good din naman yan. No? Pero sa verse 44, doon pa lang siya na-saved. While Peter explained these words of the gospel, the Holy Ghost fell on all of them, including Cornelius, which accepted or heard the word. And they, the circumcision, nagulat sila kasi transition period. Yung mga kundi yung makasama ni Pedro, nagulat na, expect ng sa mga to, wala pang lay on funds to Peter, inaalala. Transition period dati na kailangan nag-lay on funds para ma-apostle sila. Palagay na ng Acts ko lang. Makikita na, lahat ng tumanggap kay Christ, may Holy Spirit na. Okay, so ang tanong, malinaw ba na si Cornelius, unbeliever, pero nakita ni God yung good works niya? So, sino ba sumulat ng Acts? No? Si Luke. Si Luke, nung sinulat ba niya yung word na to, inspired ba siya ng Holy Spirit? Or else, wala na ba? Hindi naman pwede sabihin na sinumali yung Bible. Palagay naman dyan mo. Good man, di ba? May good works. Pero yun nga, ang mas mahalagang tanong, makakount ba yan for salvation? So, madaling salita, idolatry, pagtitingan natin, galing sa unbeliever. Pinili ng unbeliever na pagkatiwalaan yung kanyang sarili. Maaaring gumagawa siya ng good works, okay, morally good, giving alms to the poor. Pero in terms of idolatry, meron talaga siyang sinasambang hindi tunay na Diyos. Pwede nang sambahin niya sarili niya. Reliyosong tao para namang sinasambang rebulto. Pero ang kanyang standard is dapat yung good works ko ang magsisip sa akin, papunta sa dati. Sino idol niya? Sarili niya. Okay? So, actually, dyan natin nakikita, may free will ang ability. Free will siya na pumili. Pwede good, pwede bad. Pero ang nature talaga niya, ayaw niyang magdad. Hindi mo sinasabi sa open street. Ayaw niya. Hindi ibig sabihin na wala siyang ability na gumawa ng mabuti. Meron siyang ability to do good. Pero, he has gone out of the way sa open street. Nilatag na ni God yung tamang way, nag-design niya tao ayaw ko. Gusto ko yung sarili kong way. May free will siya. Hindi niya magagawa yung wala siyang free will. Anything na may choice, may decision na ginawa. Ang tanong, may faith din pa siya. Si Cornelius, yes, may faith. Sarili niya, yun ang problema. Good works. Sa verse 2. Sa verse 44, lilipat niya yung kanyang trust. Kasi simple naman faith, yun about faith, napampananampalataya. Trust. Di ba alam? Malinaw na ang tao ang pinanganak sa mundo ay tiwala. May kakayanan ng pagtiwala. Problema sa sarili. Gusto ko sarili ko pagkakatiwala. Kaya nga dalang religion. Kaya nga ng religion. Kaya nga ng Diyos sa India, 3,000 Diyos. Pakala ka. Walang choice mo. Lahat yan, unbeliever. Pero may bibigyan sila ng Diyos nila. Literally, yung mga naiisulat kami dati. Sabi niya, sabi niya, yung boyfriend ko, ang aking God, ngayong araw ng sabi na naman, kasi na-expand ko ngayon. Sabi ko, nagpapang sa loob. Sige. Sabi mo, nagkakaroon na ng Diyos. Kahit siya naman ng gospel, diba? Yan. So yan ang idolatry. May-identify natin man's choice, no? The natural man's choice to trust himself
rather than God. Yan lang. Yan ang idolatry ko, i-define natin. Ang natural na tao, na wala pa kay Kristo, ito ang idolatry ay yung pagpili ng isang natural na tao na piliin pagkatiwalaan ang kanyang sarili, imbis na ang Diyos. Yan ang idolatry. So, ang pinupunto ni Pablo dito, bakit Kristiyano tayo, pwede pa rin tayo magbukit ng idolatry. Kaya sinasabi niya yung mga taga-Korinto. Ang Korinto po kasi, kwento, tabing dagat. Daanan siya ng mga barko, daanan ng mga produkto, Europe at Asia. Roman Empire. Mayaman, maraming negosyante. Kaya mapera yung mga tao dito. Bukod dyan, meron silang temple ni Diana. Doon sa temple ni Diana, may 1,000 prostitute doon. Libre kang gumamit basta sumas ang babagay. Diana. So yung idolatry doon, sobrang taas. Yung Greek mythology, Diana, goddess, beauty. So, tama ba? O Vegas yun. Basta, Diana, yung nanay ni, Wonder Woman, as basic movies. So, ano yun? Ganun malakas may provide siya ng idolatry. Kahit yung mga pagkain lang na pinasalag sa Diyos. Alam niyo ba na sa Manila, malapit sa Luneta, meron temple siya ng Hindu eh. Pwede kang pumasok, libre kain. Nalaman namin yan naman, i-18, 2018. Kasi pinasyal nga namin yung mga Indians doon sa mga museum na libre. Pakilala na ID. Tapos yung isa sabi niya, Kuya, may temple dito ng Hindu na nag-represent. Diyan ako kumakain, libre siya. Babae yung kasama namin isa na Indian sabi. Libre, kita na, kukuha lang doon sa linya. Natatagal ka ng train na stainless. Kompleto yun. May becha party, para party na malinis na. Kita lang yun. Dapat sa mga megolit yun. Libre yan. Dinasalan yan sa Diyos Diyosa nila. Pero free kang kumain na sa stream. Hindi kami kumain kasi syempre halo kami Christian, mga Hindu, papasama. Ito yan eh. Description na to, baka may stumble. No? Sabi din sa 1 Corinthians 8, Romans 14, sabi pa, delete the routines. Huwag na lang, kung na ituloy, yung may stumble. Alam natin walang tunay na Diyos Diyos. Yung pagkain, salamatan mo naman. Pero kung may mapapatid naman, mapapapos siya, huwag na lang. Meron doon. Huwag nyo lang paalam na Kristiyano kayo para walang mapatid doon. Pag na kayo, mag-isa kayo. Everyday yung libre kain. Yan. So, yan ang context ko dito. No? Pero ang sabi niya, takbuhan. Bakit hindi labanan? Hindi kang tanong. Bakit hindi labanan? Sa Tagalog na Pinoy, labanan natin ang tukso. Bakit dito sa Biblia, takbuhan? Ito, papangunahan ko na po doon. Ang punto ni Pablo, pag naintindihan natin yung verses 16 to 22, hindi mo kailangang labanan. Pag inabanan mo kasi ang tukso, ibig sabihin, hindi mo siya naiintindihan. Kaya nilalabanan ko. Pero once na naiintindihan mo siya, madali mo siyang tanong. Parang aso, parang kayo, no? Sino nang nahabol sa akin ng aso? Tayo siguro, no? Ayan, no? Yung askal, iba ugali niya sa mga German Shepherd, no? At isang may before them. Yung askal, pag sinugod ka niya na kumakahuli, medyo mababa pa yung intention niya mga kal. Pero pag sumusugod yan na tahimik, na halos walang ingay, yan kakagat na rin. Pero nature din ng aso, pag hinarap mo siya, nakikita niya na hindi ka kapasok. Nati-threaten din siya. Lalo na kung may power natin ng chinelas, power ng Pinoy yan, pag sa askalo, buha ka na ng chinelas mo. Yung aso parang nabibigyan mo. Yan. Mga ganun siya. Kasi hindi niya naiintindihan din kasi tayo.
No? Isip na, ano yan, pinunong chinelas. Ano yan? May magic ba no? Hindi mo na, kaya ganun eh, no? Sabi ng mga iba, laban, may mga aso. Ito, ganyan. Matatakot mo. Sa iba, takbuhan mo. Pag mas delikado mo yung takbuhan. Ito, ginagawa ko lang analogy. Pag naintindihan mo yung utak ng aso, alam mo na hindi mo siya kailangan takbuhan. Yung aska lang po, aska lang. Labanan mo na ng chinelas, depensa. Pero pag tinakbuhan mo yan, matik alam niya, takot ka sa kanya, under ka, ikaw yung prey, siya yung predator. Magiging yung predator instinct niya, kakabulin ka. Bakit nga ba nangahabol ang aso? Kasi territorial. Territorial, sa isang pangingintindi din natin yan. Kaya yung mga ibang magnanakaw, nakalito. No? Hindi ka nila yung gate, gusto nila nakawan yung bakit, may aso, kaingay. Dali lang yan. Sirain mo yung gate, pakawalan mo yung aso. Yung aso, matitend yan eh, na lumabas. Kasi hangarin niya yun, okay. Gusto niya mag-set ng ibang territorial niya. So lalabas yun, once na malabas yun, wala na siya sa territorial niya, wala na yung pagiging defensive. Kasi hindi na niya territorial yung kalsada eh. Nasanay siya sa lugar ng marami. Good na yun, yung magnanakaw, pasok na lang siya, sirado niya yung gate, hindi na makapasok yung aso na yun. Hindi na rin magiging na yung aso kasi hindi niya territorial yung kalsada. Wala na siya sa krake. Kaya na, yung sabihin, ang point doon, pag naintindihan mo yung kinakaharap mo, hindi mo madali siyang maibig. Dito sa konteksto natin, hindi nilalabanan ng kasalanan o temptation para puso. Kasi talo magkakalan siya. Malakas talaga ang puso. Hindi yan nilalabanan. Ano ba yung ibig sabihin ng kalaban? Ganito. Uh, Sabihin natin, bata ako. 12 years old. Sabihin natin, grade 3 ako. 7 years old. Kita ko isang daan doon sa lamesa ng bahay ng alam ko sa tatay ko yun. Ate-tet na ako. Sumili na to. Kasi dito, pangili ko ng ano, para isang linggo lang. Ate-tet na ako. Okay, nasalanan eh. Labanan ko. Pukulong ako sa kwarto. Kaya ako na sa kwarto, silip-silip sa pinito. Balik sa daan. Ano ba rin ha? Di ba? So, actually, natataw niya, kahit hindi niya kunin yung isang daan, sa puso niya, nandun niya yung kasalanan. Bakit? Sabi sa Matthew, kahit hindi mo ba ginagawa yung actual na kasalanan, mga sa puso, nagkasama ka. But murder, di ka mamatay ng tao, pero galit ka sa palaro mo. Imagine mo, pinapatay mo na siya sa isip mo, pinasaks mo na. Sobrang galit. Murder na yun. Fornication, pinakita ng sexy niya, nagagawa. Hindi mo naman asawa, pero sa isip mo, inuubar naman siya, nag-imagine pa rin yung mga sexual na ba? Fornication na lang. Along direkto. So, ganun. Pag pinigilan mo yung sarili mo, yun ang ibig sabihin ng labanan. Nagpipigil ka na, pero yung kasalanan nandiyan pa rin sa puso mo. Ayun, ang susi, intindihin yung temptation, nang sa ganun, tuluyan mo siyang tanggalin sa buhay, tanggalin sa puso. Hindi yung nagpipigilan. Yun ang ibig sabihin ng lalabanan. Nilalabanan mo yung tukso, nagpipigil ka na. Hindi yung tama dapat. Intindihin mo yung tukso. Intindihin mo yung epekto niya. Sabi sa James kanina, pag natokso, ginagat mo, umagat sa tukso, magiging kasalanan. At ang epekto ng kasalanan, pakataya. Iba rin ka, reaction. That's mostly. Siyempre, ayaw nga din. Kailangan mo ng first January na. Mag-solve ka muna para magbalik yung fellowship. So, yan ang iintindihin po natin dito. No? Ito ang gusto ni Pablo ang iintindihin natin ngayon. Dapat mo tayo ko rin. Ano ba yung mga kaigogan nila ito? No? Okay. Diba? So, ano ba ang nakakapagkikain sa atin? Tumakbo palayo sa idolatry. Bakit hindi ito nilalabanan? Hindi. Tinatakbo. Unang punto. Ang pag-iintindi tungkol sa Iglesia at Israel laban sa Diyos-Diyosan. Ginamit ng example dito, Israel at Church. Eko, sabi sa verse 16,
English na, the cup of blessing which we bless. Yung communion, sa 1 Corinthians 11, is it not the communion of the blood of Christ? Hindi ba tuwing nag-communion tayo, iniisa tayo sa dugo ni Cristo? Ang tinapay na ating binipray, di ba, symbol ito ng katawan ni Cristo na sila? Di ba tayo nakikiisa sa katawan ni Cristo? 17, tayo bilang iglesia ay marami, pero isang tinapay at isang katawan ni Cristo. Yun ang symbol ng isang tinapay. At tayo ay lahat nakikiisa sa katawan ni Cristo. Yan. So yung 16 and 17, panungkol sa iglesia, church period. Walang communion sa Israel. Kaya dito mo makikita no, kasi sa mga verses ito na nagre-reinforce na iba yung covenant ni God sa Israel para sa church. Kaya hindi pa ipagdulugin yung dalawa. Actually, ang church, iglesia, is composed of Jew and Gentile believers. Israelite at Gentile believers. Pero, yung promises ni God sa Old Testament for Israel as a nation, for Israel, hindi, kasi meron Christian theology. Ang church daw po ay sa Israel. Hindi po. Ang church ay separate na body, kaya mabody lang ni Christ. Since, sabi sa Matthew 18, Matthew 16, the you Peter, small rock, I, big rock, Jesus, will build my church. Future tense yan. Matthew 18, check natin. Matthew 16, nakita na ito ba? Matthew 16, 17. Jesus answered and said to Simon, Blessed are you, Simon, Bar-Jonah, for flesh and blood do not reveal it unto you, but my Father which is in heaven. And I say also unto you, again, that you are Peter, no? Petros, malilit na manok. And upon this rock, Petra, Jesus' name, I will build my church. So, future tense. Saan na fulfill ito? Yung kay Peter sa Acts chapter. Kaya ang church, yung start na Acts chapter 2. Parang corruption sa Thessalonians. Pero hindi tayo ang Israel. Ito yung covenant ni God for Israel. Kasi chosen nation kasi ito. Kaya iba yung living sa kanila ng Panginoon. Hindi pa tapos ang church, matatapos ang building ni God sa rapture. Kasi yun na yun, the marriage number of the Lamb. Kakasal. At ng church din yung saints, and Christ sa heaven. Babalik ang Israel, Jacob's trouble, Revelation 7 years. Yung Revelation Daniel chapter 2, chapter 9, promise me. 70th week of Daniel. So, doon i-fulfill ni God, doon magiging believers yung Israel. And all Israel shall be saved sa kalayan natin. Sa tribulation period, papasok sila ng millennial. So, kailan magsasabay ang church at ang Israel sa millennial kingdom? Kaya may 24 elders, 12 apostles, 12 tribes. 12 apostles, church leadership, 12 tribes, mga magkakapatid, anak ni Jacob, Israel. Doon magsasabay. Pero hindi po yung church yun, hindi po tayo magsabay. Israel is Israel, church is church. Ito, no? So, yan sinasabi niya, no? So sa paraan ng pakikiisa ng iglesia sa Panginoong Kristo, ito yung unang comparison. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, gospel. Si Jesus namatay para sa ating kasalanan. Elevate. Tatlong araw. Matapos sa tatlong araw, nagugay mo rin ayon sa kasulatan. 1 Corinthians 15, 3 and 4.
So, ayon sa gospel and good news, iba evangel, evangel, celebration, evangel, good news. So, isang katawan tayong lahat ng mananampalataya sa panahon ng Iglesia ni Yesu Cristo. So, one body in Christ. Kaya dapat ba tayo nasamba sa Diyos na hindi? Kasi yung body ni Christ, walang Christ, walang ibang impurity, walang ibang Diyos doon nakasama. Ay, pangalawa, magkakaisa sa pundasyon ng Ebanghelyo para sa mga Christian, pagbabago. Kristong pagbabago. Kailan tayo naging part ng body ni Christ? Nung naniwala tayo sa gospel. Yan ang nakalagay sa 1 Corinthians chapter 3. Check natin. 1 Corinthians 3. Yeah. 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Anong pundasyon ng church, ng iglesia? Si Jesus. Kaya kung ikaw ay tumanggap kay Lord Jesus Christ, sabi dyan verse 16, know ye not that you are the temple of God. Di pa ba alam, simula nung ikaw ay tumanggap kay Lord Jesus, ikaw ay templo ng Holy Spirit. And that the Spirit of God will see you. Before, nang hindi ka pa nagbigay kay Jesus, wala kayong experience. Nag-indwell lang siya noong nagbigay ka. Same as 1 Corinthians 6. You are the temple now of the Holy Spirit. Yeah, sabi dyan. 1 Corinthians 6. Yeah, 15. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Yeah. So, and the Lord formed the body. Janet, we are one body. 19. But know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you, which ye have of God, you are not your own. For you are bought with a price. Nung natokso tayo ni Kristo, tinagap namin siya ng Lord and Savior. Doon nanahan yung Holy Spirit sa akin. Kasi natos, di mananahan ng Holy Spirit kung okay. So, malinaw yung pundasyon natin ay Christ nasa gospel. Tayo ay nag-iisa sa Kanya. No? And then, number 3, magkakaisa sa pag-asa na hinihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon. Saan natin nakuha ito? Communion. Ano ba ang purpose ng communion, yung Lord's Supper? Hindi ka pwede mag-Lord's Supper kung hindi ka pa water baptized. Hindi ka pwede mag-water baptized kung hindi mo pa tinagap si Jesus Christ. Ang nakakaligtas lang po doon yung unang pagtanggap kay Lord Jesus Christ. Yung dalawa, susunod, water baptism at Lord's Supper, ordinance sa communion. Yung sabihin, patas na dapat sundin, yan mga Christian. Hindi ko nakaka-Christiano yung water baptism tsaka yung Lord's Supper. Yan. Pero ano bang purpose ng Lord's Supper? Tingnan natin yung 11, no? Verse 24. Yan. Sinabi ni Kristo nung kanyang hinati ang tinapay, sabi niya, kainin niyo, kunin niyo, kainin niyo. Ito ang aking katawan na simbolo na nasira para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Yan. Ganon din yung dugo. No? Bagong testamento ko sa inyo kasi hindi ka Israel church ito eh. No? In the remembrance of me. 26. Sa malimit na ginagawa niyo ang pagkain ng tinapay at pag-inom sa kopa, ito ang meaning ng Lord's Supper. Pinapakita ninyo o inaalala ninyo yung aking ebanghelyo at yung aking pagbabalik. So, ang meaning pala ng Lord's Supper is remembrance para sa atin. Hindi natin makalimutan na tayo ay naligtas ng gospel. Matay din yung buhay maliit na yung gospel si Jesus. At babalik na siya sa future. So, isang reference din ito na hindi pa po piling ng ngayon. Dito na nung sinasabi from Christ. Ito na raw yung piling ng hindi. Or else, dapat hindi na tayo nag-reverse. Babalik na pala si Christ.
Kung paano siya umakit sa langit or sa New Testament, ganun na ganun yung kanyang pagpapalit. In physical, di pa nangyari. Wala pa. So, kaya natin ginagawa yung Lord's Supper kasi madalis na Lord, salamat, pinaalalahanan mo ako ng mamuhay ng tama hanggang bumalik ka. Gusto ko yung pagbalik mo, o ako kunin mo sa langit, o ikaw yung maabutan mo babalik dito sa lupa, na maabutan ka ng makakal. Masabi ko sa akin, Reverend, good and faithful sir. Yan. Yun ang meaning ng Lord's Supper. Kaya sabi niya, as often as you do this, as possible, kasi ang goal ko lang dyan, huwag daw natin kalimutan na mabuhay ng tapat at umaasa sa kanyang pagbabalik. Yan. So, yan ang unity natin sa church. Pangalawa, sa Israel naman, no, sa paraan ng halimbawa ng nasyon ng Israel. Sa pag-iisa nila, sa pagsamba, gamit ang kanilang altar sa Jerusalem. Ang exception lang nito, na required din tayo dapat, is kung part ka ng church ngayon, tapos Israelita ka pa. Kasi meron mga gano'n. Sa Israel, may mga Israelites doon. Full-blooded Israelites, so talagang Christian din. Part sila ng church. So, sinusunod nila yung ordinance sa Lord Supper, Father Baptism, leadership ng church, dapat member ka ng mga church, may history ka doon. At ikaw rin pinapalakas sa loob ng church. At the same time, dapat mag-alay ka rin ng sacrifice sa Jerusalem. Ang problema, hindi nila pa rin gawin na kasi walang temple ngayon. Walang priests. Hindi ka na-assemble sa tribulation period pa sila assemble. Kasi ang sabi dyan sa prophecy ng Old Testament, bago bumalik si Christ, lahat ng Israelites babalik sa homeland. Prophecy. Kaya kung pamilya kayo sa Lord of the Rings, Tolkien, yung spoiler niya, yung single, yung singsing, dahil sa surrender sa Panginoon. Okay, sunugin mo, pagpapakbuhan, pagpulaban, pagpapakbuhan. Yung The Hobbit, yun naman yung Israel yun eh. 12 dwarfs. Tapos yung one Hobbit, then church yun. Ano lang yan, para analogy lang na sa church period, tapos sana yung Israel, ang gabayan natin naman ang palatayang Christ. Makabalik saan sila sa bubulan nila. Glory tayo. Anyways, movie lang yun eh, fiction, no? Fantasy. Pero yun yung basis ito. So, dito rin na, no? Ang Israel, sabi dito, no, verses 18. Kaya nga sabi mo ni Pablo, behold, Israel after the flesh. After the flesh na yun. As a nation, physical, paging spiritual na church within Israel. Yung church in Jerusalem, meron yan, no? Unang local church. Acts chapter 2, pag natin yun, sinasabi ko, sabi Pablo, bilang nasyon ng Israel. Since time ni Jacob, yan. Ano sabi doon? Are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar? Sino yung kumakain ng sacrifices? Pagtingin mo yung Leviticus 18, sino yung kumakain ng mga sacrifices? Yung priest, number 1. Yung taba, sinusunog. Pero yung choice na parte ng karne, kinakain nila ng priest. Pinapakulaan at kinakain nila. Okay. Ano pang pwede, sino pang pwede kumain na? Yung ibang nag-o-offer, kasi hindi lang karne yung pwede mong i-offer. Pwede rin tinapay. Pwede rin kanina. So, nakikisa ka doon, ibig sabihin, kung ikaw ay Israelita, nag-aaral ka doon sa altar nila sa temple ng Jerusalem, isang Diyos lang ang sigasan ko. Pero ba ibang Diyos? Isa lang yung templo eh. No? So, ano ibig sabihin nito? No? Lahat sila sa Israel ay dapat alinsunod sa batas Levitical law. No? Sa pag-alay sa altar na physical, na dapat alinsunod din sa pananampalataya. Ang problema namin sa kanila, yung iba na nananampalataya talaga. Ni Abraham. No? Inalay ba niya? Sino? Si Isaac. Simbolo yun na sasasakin na niya. Consider pinatay na niya sa puso niya. Di naman murder niya. Bakit? In-authorize niya yan. Basta authorize ka ng government. Authorize ka rin ka. Di murder. Kaya mga sundalo ito, may murder. Papatay.
Kahit yung polis, kung talagang naglalaban at may nasa batas na kailangan deliver. Anyways, consider na yun na pinatay niya si Isaac, pero nabuhay. Kasi na, si Isaac yung symbol ni Jesus, figure siya ni Jesus. Kahit namatay, nabuhay. No? Pero may dugo talaga na dumaan na yung ram na nakita doon sa mga bush na nasa hindi may daan. Simbolo niya yung ram, si Isaac, simbolo para sa Lord Jesus. So, dapat alinsunod talaga sila. Yung nga lang ang problema, yes, bumabalik tayo sa Isaiah. Nag-aalay sila. No? Ano yung sabi sa Isaiah? Sorry, nabi natin. Ay ko lang naisip pero okay na ano yun. Isaiah 60 something. Minsan kasi ginagamit ko sa ang pagbibigay ng pasasalamat. Prayer meeting. Para sa pero ang point kasi doon po ito. Uh, you have offered unto me thousands of bulls, sabi ng Panginoon. But I do not require your offering. I do not require sacrifice. I require obedience. Offer sa Isaiah. Ang point doon, akala nyo, okay na kayo sa akin. Sa dami ng inaalay nyo everyday na hayop, lahat kayo sumusunod. Pero hindi niya nakuha yung punto ng pag-ate ng hayop. Ang punto nung is dapat manampalataya kayo na yung hayop na yun ang pagbabalin ng kasalanan. Hindi yung iniisip nyo. Pabalikan kasi, ang tiwala sa sarili. Ito yung good works ko, yung pag-aalay ko ng hayop ko. The more na ako yung mag-aalay, the more good works na pinapresent na by God at baka papasukin na ako sa langit pa lang. Good works actually hindi siya big. Iwala sa sarili, hindi tiwala kay Christ. Yun ang problema. So, yan. Pangalawa, pagsamba sa iisang atlas sa Jerusalem, simbolo ng nag-iisang totoong Diyos. Nung nahati ang Israel sa panahon ng pagkatapos ni Solomon, no? Solomon binigyan ng wisdom, hindi niya ginamit sa wise na pamamaraan. Karoon siya ng 700 wives, 300 concubines. Madaling salita, 1,000 yung pabali niya. Ako memorize niya yung mga pangalan. Number na lang. So, parang ano na lang, no, raffle. Number 78. Ako kasama ko kayo. Kaya ako fan. Bakit sobrang dami? Kasi lahat ng tribes sa paligid ng Israel, lahat ng prinsesa doon, representative na babae, ginawa niya asawa. Parang walang kaamay. Kaya for 40 years, sa history ng Israel, yan lang yung time na walang gera sa Israel. Okay? Ginawa ni wisdom kasi yung pamamaraan ng application. Lahat ng posibleng kalaban, naging kakampi niya. Bukod pa nun, lahat yan nagbibigay ng tribute, gold, silver, bronze, precious stones, hardwood, cedar, acacia, no? Gumberfoot. Kaya ang yaman ng Israel, for 40 years, pero ayaw ni God yun, hindi natuwa si God kasi sa ibang asawa, bukod pa nun, para walang gulo, lahat ng prinsesa, iba-iba Diyos sa North, pinagawa niya ng altar lahat yung sa high princess at maburol. So may temple ni God, pagagawa lang ni Solomon, ang dami mga confidential temple nandiyan sa paligid mga altar. So, sino ba matutuwa ba talaga sila? So, nangyari, palo. Sabi niya, Solomon, sa iyong sa period mo, magkakaroon ng unity yung Israel after ko wala. Mahati ang South Kingdom and Northern Kingdom. Southern Kingdom, Samaria. Southern is Samaria. Northern is Samaria. Southern Jerusalem. Nahati yung kingdom. Ano nangyari? Yung nasa Samaria, gumawa rin sila ng templo nila.
Kaya nga yung Samaritan woman na nakausap ni Jesus na sa bayo, sabi ng woman, kayong mga anti-Samaritan, talaga yung salit, sabi niya, doon lang sa templo niya, dapat pagsamba. Pero may ibang templo dito, kaya nagkaroon ng ganang activity. Pero sabi naman ni Lord Jesus, darating yung panahon, parating yung Paris templo ni Pastor Elias. Nandun na yung sasambahay, sasamba sa Spirit of the those who will worship with Spirit, the Spirit and truth. Worship with Spirit and truth. So, balik tayo dito. Bilang ng templo sa Jerusalem na inassign ni God is sa So, madaling salita, walang pa-configuration dapat si God. Wala siyang paagaw. Neither sa Israel, as a nation, at sa church, Lord Jesus Christ. Same God lang naman. So, yan ang example dito uh, ni Pablo. No? Second point, yan, punta tayo sa 19 and 20. May kapangyarihan ba ang mga idols? May blessing ba pag pinagdasalan mo ang pagkain sa Diyos? At yun ang tanong dito. Ang sabi ni Pablo, wala. What shall I say then? Anong ibig ko sabihin? Na ang idolo, may kapangyarihan? Wala. At yung mga inalay, mga dinasalan sa Diyos, may blessing? Wala. No? Pero, verse 20, pero yung mga dinasalan sa Diyos, pagsambay mo sa Diyos, galit sila doon. Ayaw ko na makiisang kayo sa mga demonyo sa nila. I would not that you should have fellowship with devils. So yan yung 19 and 22nd point ko. Anong sabihin ito? Anong intindi natin dito? Ang pag-iintindi ko po sa mga Diyos-Diyosan at sa pag-aalay sa mga ito. Number one, ang mga Diyos-Diyosan ay walang laban sa tunay ng Diyos. Wala. No? Sila ay mga nahulog lang ng mga anghel, no? Limitado sa Revelation 12:4. Check natin. Bakit na nila check na natin yung scripture. Revelation 12:4. And the dragon, no? Verse 3, and there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, Satan, having 7 heads and 10 horns, 7 crowns upon his heads, and he stayed through the third part of the stars of heaven. Pag nagbasa tayo ng Revelation, minsan halo-halo yung timeline. Yung first 3, 10 heads, 10 horns, 7 crowns, na siya yung Antichrist. 10 nations ang andyan sa kanya. 7 crowns, ibig sabihin full authority. 7 is in full number of Bible. So, siya nagkakalit sa tribulation period. Pero yung verse 4, history. Kailan nahulog si Satan? Yun din yung time na in-influensya ni 1/3 ng angels sa langit. Kaya sabi doon, and he stayed through the third part of the stars of heaven, and he cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered. Sino yung woman? Israel. For to devour her child. Sino yan? Lord Jesus. As soon as it was born. Naapangan na Satan na unang papanganakan ni Lord Jesus. Kaya nga isa sa mga attempt niya is to disrupt yung genetics ng sa Genesis, mga woman. The sons of God married the sons of men and they bore giants, abnormal genetics. Siyempre nga naman, kung maging abnormal lahat ng genetics ng tao, hindi na pwede mapanganak si Lord Jesus na 100% big man. Kasi abnormal yung malalabasan. Kaya nga ang mapanganak si Lord Jesus 100% big man. 100% God, 100% human. Human father. God pa rin. So, yan ang nangyayari. No? Walang power. Walang power ang Diyos kung parang like that. Yan. Pero, witchcraft. Yan. Ganda na, big time. Buhay ba ang witchcraft ngayon? Ang aking lola sa father side, nanay ng tatay ko, galing Sikihor. Sikihor is witchcraft capital of the Philippines. Meron din sila every year may conference yan, mga nakablaki mga huli.
Kahit sa mundo, kung Pilipinas, lahat ng spirits natin. Kung Pilipinas, pupunta yan dito. Sasampayan sa evil spirits. Kaya kung nakita kayo ng mga ano yan, spiritista, independente, spirits yun. Yun yung pinapapatay nila sa panahon ni King Saul. Na lahat ng spirits ipapatay. Pinakira, yung witch na Endor, tinawag ni Saul. Sabi niya, gusto ko kausapin yung spirit ni Saul. Ang spiritism po kasi, iba na lang, medyo ipapalapag spiritism, albularyo, pare-pares. May familiar spirits sa tao sa Old Testament. Kaya ako yung spiritista. Meron akong kilalang apat na evil spirit na kilala niya lahat ng mga Lord of Lord na namamatay. At kaya niyo kayanin yun. Kaya di magsasabi, yan, gusto ko kausapin yung lola ko. Si Lola Linday. Sige, pagkakit niya. Evil spirit ko kaibigan. Siya mag-umawarin na lola mo, mag-usap tayo. Yun ang mangyayari. Yan ang spiritista. May witchcraft din ba sila na magpagaling? Oo. Same na albularyo. Yeah. Actually, yung albularyo, hindi ka pinapagaling. Sinasaksakan pala ng evil spirit. Yun ang nangyayari doon. Kung yari, bumalik ka. Sino nag-release sa inyo ng A-blend ng sakit in the first place ng evil spirit? Para pumunta ka rin sa albularyo. Para mangyari, pagagalingin ka, mawawala yung spirit, pero actually, kakargaan ka pa ng marami. Yun ang nangyayari sa mga albularyo. Pero praise ka na lang pag inagay mo si Lord Jesus Christ, pagkalaan. Siguro spirit sa nasa iyo. Hindi ka na pwede mag-possess, hindi ka na pwede ma-control yung mga demonic spirits, demonic powers, wala power din. Kasi nakikis na nila. Isang sign yun. Bakit? Masalipan siya ng evil spirit kung tunay na ng Christian. Nalala ko si Regina, nagiging si Regina. Kasi 2017 yan. Yung last night natin sa conference sa Baguio, tinawag ako. Sabi na yan, ito, may tos. Nakita ko si Regina, papakita ka. Siguro, medyo magaling reason. Tapos maya iba na yung behavior niya. Hindi na siya makagalagat. Kailangan talaga. Tapos maya, kasi, hindi kaya bipolar. Yan, bipolar. Ang nakakatawa lang, syempre, hindi naman natin na risk na tayo muna kaya sa pero sa mga kay sa bus niya, dami niya sinabi kay Pastor Mark. Dinala pa si Pastor Mark doon, sabi niya, Pastor Mark naman, meron pa mag-iligawan kasi. So, masabi naman ni yung Pastor, kung isa, classmate niya ni Pastor Mark. Letter D yung oo, gusto niya rin sa bahay namin eh. Sabi niya, si, sabi niya, pag-pray natin, nasa liban ba? Nasa liban. Sabi niya, hindi natin alam na sa pinabas ko eh. Sabi niya, pinag-chat ka na, pag-pray natin dito sa liban niya ata. Pero walang epekto. Tapos nung pagpatid dito sa Manila, pinaya 2 weeks po, pinapuntahan. Kasi naintindihan ko ang likod na to. Kasi na-confirm din yung kapatid niya na maintenance pa rin. Tumigil before pumunta ng conference. So yun yung malibag. Alibig yung maintenance. Kaya, ako na Diyos, hindi naman pala demon process. Pag bipolar na eh. Kahit nung first week nakasama ko siya, ang weird na siya, kawaling ang story dyan. Sa RP. Kasi sinasakyan ko na, ang purpose na mautumo siya para ma-imoy ka mo. Makuha mo yung tiwala niya mo. Yan lang yan. Kaya hindi ko inaaway, sinasakyan ko lang. Pero nung nakita na siya ng gamot, tinatanong ko, Richie, naalala ko yung mga nangyari last week. Nakatakot tayo dyan. Nag-ordinance pa man tayo. Hindi ko makakata. Wala na. Ganun yan. Parang yung mode niya, wala sa sarili. Sabi ko, pag maintenance na, tuloy-tuloy mo na yan kasi parang point lang hindi siya di man successful.
Pero, hindi natin masisi ang tao eh. Siyempre, kung anong tingin mo, hindi ka naman gawa ng psychiatric person. Hindi mo talaga maintindihan. Mukha talaga sinulito. Yeah, anyways, so, walang power ang evil spirit kumpara ko kay God. Pero ito yung deception, merong witchcraft. Ito tayo naloloko. No? Bago dumating ang mga Espanyol, Portuguese, para i-share yung Roman Catholicism, ano ba Pilipino? Pagan. Ang sinasamba natin yung mga spirito sa puno, spirito din sa bundok, ganyan. Kaya nandiyan sa Kaliga, buhay-buhay, before 1982. Kung hindi umakan, kung hindi nag-establish ang mga churches doon, mga palitan, pastor dito. Wala, pagan pa rin yung pakinggan pa rin. Diyos pa rin dito. Evil spirits pa rin. Yan, ingat tayo dyan. Spirits, na spirits siya. Ito, i-share ko sa inyo, round of dito, sa Pentecostal. Kasi sa Christian spirit, sabi na rin, maraming mga secta denomination na Christian, gospel-based. Ang isa, nag-iisa na malapit sa witchcraft is Pentecostal. Bakit? Ginamit nila yung deception ng speaking in tongues. Yung speaking in tongues talaga ng unang panahon. Yung kanila, pag kay Cornelius, nag-speaking in tongues sila. Hindi naman sila Israelita, hindi naman sila apostol, pero nag-speaking in tongues. Merong speaking in tongues ng Gentile, noong panahon na yun. Pero according sa Acts 13:8, pag na-complete na ang Bible, wala na sign gifts. Isa kasi sa sign gift ng speaking in tongues. Pero Acts 13 is a result, but then that which that comes by part becomes complete by what? Kasi part by part yun natin. At pag na-complete na, no need na miraculous signs. Kasi naman dyan na yun. Pero bakit ngayon may speaking in tongues pa rin? At may laying on of hands sila. Yung iba scripted, talagang tinutulak talaga yung ginagalan kasi yung member niya sa PDCD, kasi may pastor sa kanya, ang isa ko doon. Sinabi naman naman ako na gusto kayo pa lang ng magmatigas ka lang ganyan. At pag ginanong ko ng gusto, mapapumbawa lang magkamagal na nagsasalip sa'yo sa likod. Sa scripted talaga. Yung iba naman, bumubulong-bulong, doon siya natakot sa likod. Bumubulong-bulong, turo laway na. Nagkasusulitan ka naman. Tapos maya-maya, naging mas pasal. Kung sinabihan ka ng Holy Spirit, tinatawag nila ito. Tawag sila na rin. Try ng Holy Spirit. Pero may segment na lang sa worship nila. Kaya yung mga Pentecostal, mga tidbit ko sila. Kasi pakakita, slang by the Spirit. Yung tabisis ng Holy Spirit, kaya napapagawa, gulo-gulo. Holy Spirit ba talaga yun? Tinatanong. Ayan, ito, tanong yan. Alamin mo yung doctrine nila. Ang doctrine nila is nagkabit si Jesus Christ as Lord and Savior. Pero, kailangan mag-speak in tongues ka para mag-prove mo na save ka. At, mapanatili mo yung good works. Or else, pag nagkasala ka bukas, magagawin, nagkasala ka bukas, yung Holy Spirit na mawala ka. Salvation, literally, kumaalis sa lumilipad. Kaya ang dapat mong gawin, humingi ka ng tawad, tanggapin mo ulit si Jesus. So ano nangyari nun? Mag-e-effort ka everyday na tumanggap kay Jesus. Hindi na yung faith kay Christ. Ilang beses mong pinansin si Christ, araw-araw mo? Ilang, di ba, sabi sa Ricos, ilang beses ba siyang namatay ng delivery na buhay? Ilang beses na nananggal sa mga? Isa lang. Hindi yung everyday. Ibig sabihin, good works ang ginagawa ng Pentecostal. Hindi faith in Christ. Plus, may demon possession pa. Kasi nagtatapos sila ng spirit eh. Kaya yung ibang kanta ng Gilson, Holy Spirit, yan yun eh. Segment nila yun sa worship nila na call the Holy Spirit. Hindi mo naman kailangang tanggapin si Christ eh. Hanggang na siya kahapon, hindi ka naman nagkasala daw. Tawagin mo na si Holy Spirit. Hindi sila naniniwala na once tinagay mo si Christ, influence na lang ng Holy Spirit. Okay. Hindi nila tinignan yung abstracted Acts 10:2, Acts 10:44. Kasi kung yung gusto tinagay, just 15 pa, sabi sa kanila yung Spirit. Ito, kaya, Pentecostal, ingat po kayo. Demon possession talaga yung nangyayari pag sila ay nag-Spirit. Yung iba, scripted.
Isekreya. Lumabas yung ice cream. Ay, sa labas. Isekreya. Meron, no? Iba naman, bibig ko, bibig. Kasi di yung naisip ko na ito. Yung speaking in tongues languages yung kaya rin, hindi ako nag-aaral ng German. Bigla ako sa German. Tapos nag-preach ng gospel sa inyo in German. Na naiintindihan ko rin. Pero hindi nakakaintindi. Pero sabi natin, si Giro, nag-aaral ng German. Naiintindihan niya. Or meron din siyang Holy Spirit, binigyan siya ng interpretation. Yung interpretation, hindi rin siya nag-aaral na talagang for this day lang, naiintindihan niya yung German. Bukas hindi na. Magkasabay yun sa Bible. Tongues and interpretation. Diba sa Pentecostal, walang interpretation. Partida, ang gulo pa. Sabi ni Pablo, our God is not the God of names. 1 Corinthians, it's 1 Corinthians. Ano yan? 8, 9, 10. So, pag may speaking in tongues, dapat na genuine, na totoo naman, speaking in tongues, isa-isa. Hindi yung lahat nag-speaking in tongues na. No? Kapag sinangan na dati, high school pa ako natin. Ako, andun ba yun? Ibang church. Si New Life, ano ko? Driver pa namin yung si DJ. O Yos. Dahil yung pati nila malaki. Port. Wala naman kami pamamang sa mga doctrines. Tinangan, hindi ko sila ko. Ang worship nila, rock talaga, nagiging rock. Kasi may banda ka doon ng hard metal talaga. Wow! Kumagod talaga siya. Pero tatalo na naman sila. Sige. Ganun lang kami. Tapos maya si Kari pa rin siya. Kasi Kari pa rin siya. Tapos may parang part na kasi may speaking. Ako na, wala pa. May idea pa ako. Pinagagawa ko. Basta ako, kasi hindi naman ako Christian. Kasi kung nasa isip mo, kapag siguro. Ako naman, magkatalog na ako. Anyways, kaya naiintindihan ko na para yung Pentecostal. No? So, ingat na lang po. Kasi silang pinakamarami sa totoo lang. Mas malaki ba sila sa baptism? Mas malaki ba sila sa mga birthday? Mas malaki ba sila sa independent Christian churches? Kaya hindi na kapagtaka, mega church talaga sila. Ingat na lang. So, ulit, walang power. Yung spirit mo para kay God. So, sa atin lang tayo ito. Pangalawa, ang hindi pagsamba sa Diyos at sa Diyos ay pagsamba naman sa sarili na para lamig Diyos. Ngunit na namin kami pagsamba pa rin ito sa Diyos at sarili. Kasi sabi nga ng Isaiah, yung gumawa ng rebulto, tunay na Diyos. Tao. Ang sinamba niya sa Diyos. Okay. Ito na lang itong tanong ko po, anong pagkakaiba ng unbeliever, non-Christian, ang tiwala niya na sa sarili niya, at yung Christian na ang tiwala sa Jesus Christ, kay Jesus Christ. Ang tanong po, ang sagot is John 16:8. John 16:8. Share ko na ito natin. John 16:8. Yan. And when the Holy Spirit comes, He will regroup the word of spirit. Actually, yung fruit dyan, yung Greek word is convict or over. It's alam ng Holy Spirit na itong taong to schedule ng kaligtasan. Dumating yung araw ng kaligtasan niya. Anong gagawin ng Holy Spirit? Iko-convince niya yung tao na yung tiwala ng tao yun. Meron siyang tiwala sa sarili niya. Meron siyang faith sa madalis dita, pero sa sarili. Choice niya yan. Pero ikaw convince ka ng Holy Spirit na transfer mo yung faith mo huwag nasa sarili mo, hindi kay Christ. Yun lang yung pagkakaibang John 16:8. Kaya sabi sa check na nila, 2 Corinthians, the day of your salvation, I will help you. 2 Corinthians 6, verse 2. For he said, I have heard you in the time accepted, scheduled appointment mo for salvation. And in the day of your salvation, have I helped you? Actually,
Sa salita dito si God in general, dito si Holy Spirit, God in general. So kung gagamitan natin yung systematic theology, kasama na si Holy Spirit siya kasi justice in Holy Spirit, Holy Spirit. Dito sa 6.2, and Corinthians 6.2, God that reality convicts you. And in the day of salvation, have I helped you? Behold, now is the accepted time. Behold, now is your day of salvation. Yun ang pagkakaiba. Produkto po tayo ng convincing power. Kinulit tayo. Pabalikan natin yung day of salvation natin. Iba-iba tayo ng pamamaraan, paligtasan. By faith in Christ, isa lang. No? Pero yung paraan, ako, nagkasabi pa ako. Akala ko safe na ako. Wala nag-share sa akin na tao, nag-share sa akin ng gospel, libro. Libro ni Bertrand Lee. Sabi ko, the third, nagkakabot na ako sa PTV, okay. Putubalag na ako ngayon, hindi ako makakain kasi buwan ako po sila sumama ko lahat. Buti na lang, gawag, hindi ko na isusupa. Malalaking gawag yun, apat, hindi ko pala rin. Apat kasi na drugs yan. Kahit PTV, bago kasi nice it. Kukunin mo na ba ako, Lord? Kasi parang na ba ito, torture, tapos napapaling ka ako 3 to 5 times a day. Pero na, wala, yung ginamit pa lang po. Papaling ka may patay na ako sa kaka mo. Di alam ng mga magulang ko kasi naglaka ako sa kwarto. Tapos pagpakita sa kanila, dadala na sila ng pagkain at sinasabi ng mga pagkain. Ayaw ko na magbasa sa iyo mga kakao. Doon ako nag-pray. Ano ba meron, Lord? Hindi ako nababasa ng Bible, nababasa lang ako pag-aaral Sunday. Nag-focus ako ng Bible. First time, nag-focus ako ng Bible, na naghahanap talaga ako ng sagot. Lord, sagutin mo naman yung tanong ko, ano bang gusto mo? May Christian book na binigay si Ate Ruth ng si Jeffy, na hindi ko binabasa yun, syempre, kailangan basketball. So, babasahin yan. First chapter, salvation lang. Sige nga. Nakalagay doon, one step always sa lahat. Oo, ito. Sige, may paniniwala ako eh. Paniniwala ako, pag pinagag mo si Christ, pwede ka sa lahat. Pero huwag ka magkasala ulit. Kasi pag nagkasala ka, makawala yung paligtas mo, alam ba magkagawin. Doon ko na lang, hindi ko start ang bilig ko. Wala nang naturo sa akin, naging natural lang na ang gabi mo si Christ, ang gabi mo, ang gabi. Doon ko nakita, hindi pa pala ako Christian, hindi pa nabigila. Ikaw yung verse doon in Romans 8:30, nothing shall separate you from the love of God, which is in Christ Jesus. Pag tunay ka nagkaroon ng faith kay Christ, isang beses na kung gusto mong gawin ng magtiwala sa gospel, ligtas ka na forever. Doon ako nasip. Nag-pray ako mag-isa sa kwarto para mag-share. Sila, sabihin natin, share. Pag ginamit niya yung libro, walang problema yan. Ang kaya pa rin ako, dito sa tao. After nun, yan, ibang usapan na natin. Tuloy-tuloy pa rin yung sakit ko. Sabi ko, Lord, save na ako. Dito, torture ko. Nag-pray ako, Lord, ito gusto ko talaga. Pero sa isip ko, alam ko may idea na naman. Hindi kaya tinatawag ako in her for more decades. Ayoko maging pastor, ayoko maging gagawin gusto din man, mga pera. Lagi na lang binibigyan, ayoko ng pera, gusto ko yung pagkagawa ko. Ayoko maging gagawin ni Tita Chip na nasa Mindanao, may nakabulo titak. Kasi naging Christian ng isang Muslim, nagalit yung magulang, pinabol sila mag-asawa ng itak. Bigla na nila pang baby, si kanan na, baby, sa habol ni kanan itak. Yung ko, so ako mag-abroad. Hindi sa Mindanao. Pinaisip ka lang. Tapos, wala, tuloy-tuloy yung sakit ko. Sa pag-pray ko, nanaginip ako. Hindi ko masabi, no? Sabi ako kasi ng Ecclesiastes, in many dreams are many vanities. Hindi mo na napagkabi ko lang panaginip. Kasi panaginip lang yan. Magtiwala ka sa spiritual ko. Panaginip ko, simple lang. Ito lang yun, no? Sa mga tanghali, nagpapanik-akap na naman ako. Christian na ako, pero panik-akap. Himatay ako sa kama, puro. Sa panaginip ko, may naka-all caps na naka-bold letters edition na pag-isip mo lang. Lord, ano ba yan? Totoo ba yun? Pero alam mo sa puso ko, ayoko yan eh.
Visionary pastor, tulad ni Pastor Teo. Ganun pa rin ako, si Lord, gagawa ko ng bago, panatan. Iwan ko lahat. Di ako mag-apply ng nurse na kinakapasa ko ng college. Iwan ko na lahat yan. Hindi rin ako mag-negosyo sa probinsya. Sabi ng tatay ko kasi, pero nurse, negosyo ko na lang sa farm natin, sa probinsya. Iwan ko na rin yan. Kung saan mo ako dahil, doon ako. Ayun. Immediately, nung nag-try ako ba, nung week na yun, bumalik ako, hindi ko ma-explain pa paano. Kompleto naman ako ng gano'n. No? Sabi ko, magaling ba yung European? Natigil yung balik. Pero hindi eh, kompleto ako eh. Tatay ko doktor, nanay ko nurse, dalawa kong kapatid nurse nasa bahay. Kompleto ako, pati ako magaling. Pag palala ng palala, buto pa ng tao. Pero nung nagbawa ko, yun, ako yung pala iba-iba tayo ng parang paligtasan. Hindi rin po tayo lahat tinawag for full techniques. Kaya takot ako mag-negosyo rin. Hindi ako mag-negosyo. Pero sabi ko, Lord, sige, full time, sige, full time. Pero content making, okay pa. Pero hindi ko kanina tayo kasi ayaw. Wala pa naman akong pamilya, hindi ko kailangan mag-ibon. Anyways, balikan nyo yung day ng paligtasan. Isipin nyo, balikan nyo kasi sigurado naman tayo din. Naintindihan natin yung araw na yun yung gospel. Naintindihan na natin na iliban ko na yung tiwala ko sa sarili. Iliban ko na galing sa sarili ko ako na kay Christ. Hindi bago ang faith sa tao. Ang problema, yung tao, dati naman may faith siya sa sarili niya, yun ang problema. Sa good works niya, sa religion niya, sa Diyos-Diyosan niya, sa reward niya, sa practices niya. Thank you na lang, Lord. Kinonvince mo kami ng araw ng paligtasan namin. Iba yung faith namin. Kaya sa faith sa sarili, wag ang faith lang sa iyo. Yun ang mga factor talaga. Yun ang grasya na sinasabi sa Ephesians 2:8. You have been saved by grace through faith. Yun yung gift. Yung gift na pinag-base tayo ng Holy Spirit. Actually, hindi na yung i-elect tayo simula pa lang. Nagpadala din siya ng Savior na i-elect niya. Sabi niya kay Jesus, find elect sa sons. Nung kinreate tayo, nag-exist tayo sa mundo. Diba? Kung naman masisay, kung hindi ka mapapakanak, papakuan. Physical existence, and then day ng salvation, pinag-base tayo. Lahat ng gift yun, isang malaking gift. In Ephesians 2:8, pero dapat kasama yung verse 4 to 9. Kasi doon nagsisimula sa verse 4 to 8. Because of God's great love, He wanted to save us. Kasama na lang, He elected a Savior. Hindi lang salvation yung gift eh, nakalagay sa check natin. Last, para conclusion na tayo. Ephesians 2:8. In verse 4, sabi niya, but God who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Di naman niya obligatong pagmahal. Pinili niya talaga tayo ng mahal choice. Grace na yun. Even when we were dead in sin, that made us alive together in Christ. So before dead in sin, ang nakay Christ tayo, alive na. Okay? Madalas nila, siya na. Kaya by grace, you are saved na. Raise us up together, as if nangyari na, ano yung raise us up together? Resurrection. Hindi pa nangyayari ngayon sa atin. Pero, ano yung ano dito, no? Tense niya. And God raised us up together, past tense. As good as nangyari na yung resurrection, kasi sure yan mangyayari. And then to sit together with Christ in heaven, as sure na mangyayari din. And then 7, ano yan? In the ages to come, after that, sa future, pag nasa heaven na tayo, may exceeding riches pa. Yun ang content na palagay. Show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. And then verse 8,
For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So kung ikaw-context mo, ano yung gift ni God dito? Starting verse 4. Lahat yun, gift ni God. Okay, so grabe. Hindi pa nga tapos yung gift. Hanggang heaven, may mga riches pa doon, may wisdom pa, doon pa lang natin makukuha sa heaven. Yung joy, yung hindi tayo nagkakasakit, yung experiences na talagang immortal na tayo. Doon pa yun sa heaven. Kasama yun sa iyo. So, sobra, grabe yung version of confidence natin. By we were saved by grace. Okay. Okay. So, pagkatapos, no? Madaling takbuhan at iwasan ang maling pagsamba kapag naiintindihan na natin ang katotohanan. Okay? Madaling takbuhan at iwasan. Hindi labanan. Takbuhan, iwasan para sa madaling takbuhan at iwasan ang maling pagsamba or idolatry. Or in general, any sin. Kung naiintindihan mo na ang katotohanan natin. Okay, so sa mga ganito, idolatry yung mga pinag-aralan. Kaya naiintindihan na natin ngayon na hindi pa na nilalabanan yun. Huwag na magpigil-pigil lang. Intindihin mo kung anong epekto niya. At mga pakasira, at damage. At pag naiintindihan mo, kung saan ka natatakbo madali mo na siyang takbo. So, ganun siya. Yan. Madalas ko ginagamit na example sa mga youth ko sa kapitan. Fornication, kasi po sa youth. 3 beautiful lessons na before activity. Kasi pagbata pa, may init ang dugo mo dahil sa opposite sex. Yeah. To the point na sabi doon, kung nakikinig ka lang, mag-asawa ka na para hindi ka magkasala. Kaysa sa pagkawita ng fornication sa puso. Pero ang isang technique din dyan, is hindi mo muna, ito, share lang tayo ng example. Ano ba ang mali sa fornication? Ano ba ang mali sa mga adultery, fornication, pornography, lahat yan, immorality yan, sexual immorality. Basta may sexual thoughts ka or sexual actions sa isang babae na hindi mo asawa at kapalalaki, sa babae hindi mo asawa, mali yun. Bakit? Kailangan intindihin ano yung biblical truth na. Ang lalaki, image ni God. Ang babae, image ng church. Either church or Israel. Pwede nga dito sa dalawa. Mahal ni God ang church. Si God ang nakikinig sa church. Alaga niya ang church. Ang church, hindi niya kinig si God. Ang church, hindi niya alaga si God. Ang church, dumidepende kay God. Okay? Pero si God, hindi nakatindende sa church. Si God, mahal niya ang church na parang bride ko. Sabi natin, asawa. Bride, wife to be ang Israel, runaway wife. Kasal na sila sa Israel. Israel as a nation, siya may kasal na. Ang church, kakasal pa lang, bride pa lang. Kaya kakasal sa level 10, makakasal tayo para ikasal. Yan. No? So, yung Lord, si God, pag nang mahal, yung faithfulness niya, hindi siya maghahanap ng iba. Kaya yung simbolo ng pagmamahal niya sa Israel or sa church, faithfulness yun, matapat. Wala na siyang ibang aaswabing at yun na lang. So, kung si God, nakakita ng mga creation ng tao, nagpo-fornicate, hindi kasal, walang commitment, pero may sexual relationship, insulto kay God din. Asal muna, bago sex. Kasi ginagit ni God yung sex, para maintindihan natin kung gaano pag-close gusto ni God tayo pag tayo ay nasa. Kaya yung sex symbol lang, kaya napagtaan na bakit mga puno, buhay naman, bakit wala namang mga karit yung puno, walang babe, walang babe. Ba't hindi lang tayo gawin gano'n, no? Madali pang mga anak. No? Lublog ko lang yung bakay ko sa tubig. Magkakaroon na ng bunga, may walang crap, ang bunga. Eh, mawala yung bunga, maging tao. Ba't hindi na lang gano'n? Ba't kailangan pa ng lalaki at babae kasal? Kasi gusto nila maintindihan natin yung pagmamahal niya sa atin. At yung faithfulness niya. Kaya may blessing yung marriage life.
Makasawa. Talagang faithfulness. Ano may commitment? Yan. Sabi yung mga sa mga young adults. Magto na rin kayo sa pagkasawa. Saan mo ito? Alam natin yan. Saan mo? Ang love, hindi naman nasusukat sa sexual relationship. Ang love, nasusukat sa sacrifice. Maraming, kinasal na, no? Nakailang anak na. Pero, nung lumubog yung barko, iniwan ng tatay yung buong pamilya sa, bahala kayo dyan. Ako na, parang sacrifice. Hindi niya isang tanong no? Pag yung pamilya, ito lang, critical point din mag-asawa. Tama ba yung ginawa ni Rose tsaka ni Jack sa Titanic? Or si Ben? Si Jack pinaiwan niya sa tubig. Si Rose nakapatong sa pinto. Sorry. Palabas. Pinayos. Ganun din na yung Bible. Si Jesus Christ. Ephesians 5. Namatay siya para sa church. So, ganun pala ang pagmamahal ng husband sa wife. Kung kailangan may mamatay sa sitwasyon, kailangan ang mag-sacrifice yung husband. Ano pala yun? Ganun naman pagmamahal ni God. So, pwede yung pamahalitan guidance din. Okay? Anyways, yun lang. Yung point doon, yung fornication, insulto kay God. Kaya ako, nung aminin ko, nung testimony ko, share ko naman pero masalag na ako yung testify. Nung hindi pa ako Christian, nalulunod din ako sa masturbation ng pornography. Hindi ako Christian Pero basta ko ng Diyos ko. Nung naging Christian ako, una ko din-announce ko kasi ko. Sabi ko, Lord, alam ko, hindi talaga ako. Buhay ko, iikot sa kasi ko. Laro ko ng sports lang. Lord, di ako naglaro for 5 years after magiging Christian. Grasya ng ligat na kinalalo ba niya ako after 5 years. Pero din-announce ko na yun. Pang sports na lang, pang good health for God's glory. Pang akin, pang basketball, para pasyalan yung mga kalang basketball. Exercise ko. Ganang purpose lang. Hindi ko pang pala. Information, naiintindihan ko, sabi ko. Actually, nag-struggle pa ako. Unang 6 months na pagiging Christian ko, nakagawa pa ako ng mga mali sa sarili ko. Pero nanigilty talaga ako sa ito. May mali talaga Gusto ko malaman sa Bible. Ano ba ang damage ginagawa niya? Doon ko nakita. Dinadamage niya yung pagkauban ko. Yung pagiging faithful. Natanggalin niya yung character niya yung wala ka mga asawa, may ginagawa ka. Ay, asawa mo ba yung sarili mong bakit? Hindi pwede. No? Sulpo sa Diyos. Kaya natigil ko siya. Praise God. Nasave po ako adolescent. Hindi ko kayo maramdaman. Nakaya ko sinashare ko. Nasave ako June 2009. Final na na-relieve ako sa struggle na yun. Masturbation ko. January 2, 2010. After 6 months. Kaya every year sineselebrate yung January 2, 2010. January 2. Ngayon wala ako asawa at hindi ko sexually active. Hindi na ako bumalik sa masturbation kahit kailan. Hindi ko pinagmamalaki pero masaya ako, Lord. Ilang taon na? Ano na ngayon? 15 years na ako free. Mag-asawa man ako, doon po ilalagay yung sexual desire ko. Kung hindi, okay lang. Bakit? Kasi binigyan mo na ako ng self-control. Alam ko na, hindi ko na kailangan harapin ko ibigin. Asawa ko. Sige, hindi na. May self-control na ako. Kung mag-asawa man ako, dapat tamang motibo. Alagaan niya asawa. Hindi din niya maliligis yun. Para lang maliligis yung sexual desire. Parang ginawa ng sexual object. Kasama mo. O, gusto ko na magkaanak. Hindi ba kang pang nilalaw? Sabi ko sa nanay, gusto mo ako, wala kang pinanan. Hindi ako magkasawa para lang magkaanak. Ayan. Paanaman ko lang, yan lang yung purpose. Purpose na yung magkaanak, if nag-get yun. Pero kung mag-asawa ako, mag-asawa ka, ikaw si God, lalaki, yung image. Alagaan mo yung asawa mo. Hindi ka rin mag-aalaga pag hindi secretary, hindi ka nag-asawa para may tagalimutuhan, tagal-labang, tagalinis ba? Ikaw na lalaki, ikaw mag-aalaga sa asawa kong babae.
image God, malakas si God, ang babae maganda. Sabi ni image, talaga ni God, yung church na maganda sa kanya. So yun lang. Naiintindihan ko na. So, dedication sa akin yun. Yan, pray ko rin naman. Makakala. Kung hindi man ako active na talaga. Sa akin nga ito. Kasi yan na ako basta magawa ko ng pinapagawa ni God everyday ko. Ito naman yun. Yung pinakamahalaga siya. Ipagpabago ko. So, ang point, kung ano man po yung struggle ninyo, maaaring hindi naman coordination mo, maaaring hindi self-control sa pag-aasawa, maaaring iba. Tingnan niyo yung Bible, i-research niyo ano ba yung damage na nagagawa sa akin ng sin na ito. Kailangan kong intindihin, kasi pag naiintindihan ko na, hindi ko na kailangan labarin ng temptation. Madali ko ng pakuhan. Sisirin ko lang. Bubol naman ako sa inyong kasalanan, i-research ko naman. So, malalaki ko dahil Panginoon, we thank you Lord sa pagpapaalala sa amin. Kailangan namin magbase sa katotohanan. Sa ganun, katulad ng idolatry, ito ay madali namin matatakupan. Kailangan magagawa. So, kaya kung nakapaalam ng aming mga struggle, kaya kung mag-provide sa amin ng struggle. Sa lahat po ng glory, honor, power, and praise, sa inyo lang kami. Mga dalangin sa mga ayon. Pastor at naliwanagan tayo doon sa bawal ng tampay ng mga Diyos doon ang kakapoy ng pagsama at hindi dapat. At salamat din sa hindi na iniiwas pawalan sa kanyang testimony na kung pagod kami sa aming karanasan na nangyari. Kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon sa ministry, ay gawin natin. At every Sunday, ibahagi natin sa ating Panginoon natin mga Sunday, ilan natin sa Kanya. Kung may magawain ko natin, ibigay natin sa ating Panginoon na yung babamayin natin sa araw ay ibigay natin sa Kanya. Dahil yung blessings na natanggap natin ay ayun, sapat na, hindi naman kulang para sa ating everyday. At yun yan, napakaganda nga yung testimony ni Pastor Ryan. Kaya sundin natin yung sige ng ministry sa atin para makakang din natin yung hanggang na namin Panginoon sa atin. Ngayon naman ay gagawin ko naman kahit sa ating time set ng pwede. At ayun po, at natin po, yung pong namin po sa negos, yung natin na box, ng gikan. Ayun po, yung over box, ayun namin po sa negos, at magbayang ng gikan, ito po lang sa ating screen. At ayun po sa ito, top 9, ang pagbibigay ay bahagi ng ating pagsamba, bahagi lang po ilagay ng mga kapo at nandun sa bawat malas tayo dapat magbigay ng bawat isa ayon sa impinasya ng kanyang puso. Huwag magbigay ng mabigat sa loob o lang sa kailangan sapagkat pinibig ng Diyos ang nagbibigay sa natin. Tayo po ito para sa atin lang. Pagkakain ng pagkasalat ng magduro, nagkawarin po si Stress Fernando. Let us pray, Lord. Our dear Heavenly Father, you are the good Lord, Panginoon, who praise you, Lord, for your grace and mercy today. We thank you, dear God, for the presence of the Lord in here, for the life, Lord, na nabigay sa bawat ng sana ng Panginoon. We praise you, Lord, for the life you have given us, for providing, for sustaining us in everything, Lord, na ginagawa namin. It's all by your grace, Lord, that we survive the honor that we are living our lives here on earth, Panginoon. We thank you very much for that, Panginoon.